Hello guys, I'm CJ Altonaga, your CPA or accountant for today. And I'll be having ngayon yung 1701Q, third quarter. Tapos sole proprietor na opted for 8% tax rate. Pero ito ay yung new sellers natin, yung mga registered lang between July 1 to September 30. Kasi yung una kong video about 1701Q third quarter is for the old sellers which is registered before July 1. Disclaimer tayo, no? Accountant is not all know busy. Sometimes we tend to forget and miss something, lalo kapag maraming iniisip. So, if so, please let me know in the comments. This video was created October 2024 and regulation after this date may affect the computation. So, mabaliwala yung mga computation natin dito kung may mga bagong regulation. So, remember, October 2024 to. Mag-upload ako ng bagong video kung sakali may mga bagong regulations. So, this is your guide only, not your actual filing. Siyempre, magkakaiba tayo ng amounts. And for sole proprietor, non-BAT, opted for 8% tax rate kasi may mga mixed earner, ganyan. So, hindi to para sa inyo. So, for sellers, registered tayo between July 1 to September 30 kasi yung before July 1 ay na-upload ko na sa ating YouTube channel. So, kapag may ganito sa inyong COR, which is most likely, meron kayo dapat ganito, dapat kayo mag-file ng ating 1701Q. So, first quarter natin, ang filing due date, nakalagay naman yan, filing due date is on or before May 15. Yan. So, second quarter, on or before August. So, ngayon ay nasa third quarter na tayo. So, ano yung mga inclusive na months ni third quarter is the July, August, September. So, kailan ang due date niya? On or before November 15. So, kailangan na natin magpasa before ang November 15. What you will need sa ating pagsasubmit ng 1701Q, first is yung EBIR forms offline. Double check for the latest version in BIR website. So, baka hindi nyo pa to alam. So, may in-upload akong tutorial to how to download and install the EBIR forms offline. Pwede nyo i-check dun sa ating playlist na Accounting 101. So, yon sales report from Shopee or kung meron naman kayong everyday na nagre-record naman kayo, kahit yun sa books nyo na lang. Then, yung BIR form, 2307, kapag meron kang withholding tax every completed sale, dapat magbibigay sa'yo si Shopee na ganito. Si Shopee, si Lazada, or si TikTok. Pero kung wala, disregard nyo to kung walang withholding tax sa inyo. So, BIR Alpha List. Then, meron din akong tutorial to how to download and install na itong data entry and validation. Yung mga videos na related sa how to download and install, i-paste ko na lang sa dulo ng video na to. So, computation na tayo. So, sa computation natin, ano ba yung computation ng isang 8% tax rate? So, si sales muna. Si sales ay gross sales natin for new sellers registered between July 1 to September 30. Dapat product subtotal less seller discount and rebates less refunds from registration date to September 30. So, kung kailan lang kayo nag-register, yun lang i-compute nyo sa sales nyo. Yun lang yung required. So, ano ba yung definition of sales? Ayan, gross sales tayo na equivalent money, whether receive or hindi pa nare-receive. Meron dyan. Obligated to pay, perform, ganyan. So, makikita nyo naman yung explanation ko ng sales dito sa ating YouTube channel din. So, pwede nyo nang iscan to para hindi na ako mahabang discuss. Pero alam nyo naman to as a seller na may mga computation tayo ng sales. So, kung wala naman kayong record sa ating books, sa inyong mga books, pwede nyo naman i-summarize muna yung ating mga summarized sales in Shopee. So, meron tayong dalawang report, si
accrual basis, and C, cash basis. So, para ano kayo dito, meron akong in-upload kung paano siya mag-summarize ng accrual tsaka ng cash basis. So, iscan nyo na lang to para mapunta kayo dun sa ating YouTube video na yon para may tutorial for the accrual and cash. So, ano nga ba yung yun. So, ang question, should we use accrual or cash basis? So, para sa akin at based on the RR-2024, it should be accrual basis. So, ayun. Ayan. So, dito na tayo sa ating non-operating income. Si non-operating income natin is si other income not registered as primary business. Kung ang primary business nyo ay online selling, pwedeng yung shipping fee na excess shipping fee na binibigay sa atin is Shopee, pwede nyo yung gawing non-operating income, yung mga commissions kung nag-affiliates kayo, and others na hindi kasama sa ating pag-online sell. So, next tayo is si allowable reduction. So, dito sa number 50, wala pa tayo niyan since bago tayo, no? Etong 50, zero natin siya kasi wala pa naman tayo sa previous quarter kasi since kare-register lang natin. So, itong allowable deduction from gross sales natin, cost of sales and other is allowable siya by the batas, by the law. So, 250,000 siya allowable deduction. Pwede nyo na siyang claim agad first, second, or third quarter. Kahit kaka-register nyo lang, pwede nyo na agad siyang i-claim as a whole. Ayan. So, next is ang ating total 2307 for the third quarter. So, kasi may mga iba dyan, merong Lazada, TikTok, and Shopee. So, yung total yung kukunin nyo. So, kung wala kayong 2307, isi-zero nyo lang siya. Yan, 0 lang. Kung wala kayong 2307 kasi nag-submit kayo ng sworn, ng BMBB, or ng exempt from tax kayo. So, 0 nyo lang siya. Pag meron namang isa, you can refer to 2307 alone, pero need mo pa rin mag-submit ng SAO. Pero kung multiple na 2307, kailangan nasa total tax withheld ng SAO yung kukunin mo. So, ayan. So, sample na tayo. Sample natin ng sales. So, kunyari, registered ka ng August 15. So, August 15 to 31, 48,000. September, buong September yan, 1 to 30. Sorry. 1 to 30. September 1 to 30, 74,000. So, ang total mo for the third quarter is 122,271. So, ang sample natin, ang 2307 ay meron kang 1990. So, nakuha natin yung sales kanina na, ito yung sales natin kanina, na 122,271. Ililess natin yung allowable deduction. So, taxable income natin naka-negative pa kasi sobra pa yung allowable deduction ni BIR para sa atin, no? So, wala tayong tax due. So, pero meron tayong 2307 for the quarter. So, ano tayo? Overpayment tayo na 1,990. So, ito kasing 2307 is parang advance payment natin kay BIR na kinukuha ni Shopee para sila na lang magbayad sa BIR. Ganun siya. So, ito na yung BIR forms natin na 7.9.4.2. Ito yung latest version sa pagkakatingin ko sa BIR website nung nakaraan. So, ito, ang pipiliin nyo, ito kasi yung parang interface na ating BIR website, BIR forms offline. So, ayan, 1701Q V2018. Remember na, may V2018 lagi kasi ito yung latest version. Tapos, pag ilagay nyo muna yung mga profile nyo, yung TIN, ganyan. Tapos, pag okay na kayo dyan, fill out nyo lang. Yan. Ito na yung page 1 natin. So, ito mga ito, mag-automatic yan based dun sa kaninang
i-fill pa natin, yung fill out natin kanina. So, ang lalagay mo na lang dyan is itong mga number 1 is 2024. So, kasi 2024 ang ano natin ngayon, reporting. So, third quarter, nasa third quarter na tayo. Amended return ba? No. Kasi hindi naman tayo mag-amend pa. Because since gagawa lang natin, unless gumawa na kayo tapos gusto nyong baguhin ngayon. So, bagong report dapat. So, ayan, single proprietor, sole proprietor or single proprietor, parehas lang po siya. Then, 8% income tax tayo. Tapos, lagay nyo lang yung date of birth and citizenship. Ayan. So, ito mag-automatic naman yan since ito yung pinili mo dito. So, dito na tayo sa ating, ito yung second page natin. So, ito yung schedule 2. So, ito yung computation natin kanina, di ba? So, ano nga gagawin mo? Yung sales lang, ito lang, sales natin. Then, diretso na agad tayo sa 250 natin dito. Kahit na kakagawa mo lang, kare-register mo lang, pwede mo na agad kunin yung 250. Ayan. So, dahil sobra-sobra pa, wala ka nang babayaran. Tapos, itong 1990, ilalagay mo lang naman siyang ganyan. Remember dito sa 58 ang ating lalagay kasi for this quarter. So, ganyan lang siya. 1990. So, ibig sabihin, overpayment tayo kasi wala tayong dapat bayaran pero nag-advance payment na agad si Shopee. So, ito yung certificate na binigay ni Shopee. So, meron tayong advance payment kay BIR na 1990. Hindi yan ibibigay sa atin agad unless gusto mo mag-claim for refund. So, hindi naman agad-agad yan magbibigay. So, ito yung babalik ka dito sa page 1. Kanina nasa page 2 tayo, babalik na tayo sa page 1. So, ayan, double check mo yung mga details before mo ipasa. So, ito, magre-reflect naman siya agad dyan. Hindi mo siya may edit kasi automatic naman yung form. So, overpayment ka. So, wala kang babayaran, overpayment ka pa. Ibig sabihin, sobra-sobra pa yung binayad mo. So, click mo yung validate kung to check if the form is ready to be submitted and no missing details sa forms. Mag-error naman siya or hindi siya magva-validate kung may mga missing information, missing details dun sa ating form. Tapos, click mo yung edit to edit the file after the validation. Kung meron ka pang gustong i-change, pwede yan. So, save kung gusto mo i-save yung file. Tapos, print kung gusto mo i-print to PDF para lang magkaroon ka ng basis or ano, kung sakaling mawala, or kung pwede mo siyang i-print to paper. So, submit final copy. Kung gusto mo nang i-submit online yung form. Kailangan may internet ka para makapag submit final copy ka. So, ayan. Kung dapat sure ka na bago ka mag-submit final copy. Kasi, double check mo muna yung details ng form before clicking final copy kasi once submitted, you cannot edit the file. So, yun na yung nai-submit mo kay BIR. So, kung gusto mong mag-edit or may namali ka, pwede ka mag-refile ng another file. Pero dun sa number 3, di ba may tanong doon kung amended ba yung file, i-yes mo na instead of no. Ayan. So, magkakaroon ka dapat ng tax receipt confirmation kung kailan ka nagpasa. So, dapat ito ay magiging Q3. So, hindi pa ako nakakapagpasa kaya mga Q2 pa dong nasa ano ko. So, kung meron kayong ipipay, meron naman tayong e-payment channels or pwede kayong over the counter. So, if payment through bank, bring the following 1701Q, yung third quarter, yung 2307 mo, yung South na Excel printed file, tapos yung tax receipt confirmation. So, ano ba yung South? Mamaya explain. Meron din ako video na. So, during or before the EBIR submission, magka-create ka muna ng South file, secure the encrypted .file. So, paano yun? Sineparate ko na lang na video kasi medyo mahaba yung
ano na yon para hindi lagi ako magde-discuss na ating South. So, 18 minutes yon. So, medyo matagal, kaya sineparate video ko siya. So, click nyo na lang to para mag-guide kayo sa ating pagkukuha. Dapat ma-secure natin tong encrypted.file. So, after securing the encrypted .file, send the encrypted file via email. Paano siya so, ito yung file natin. So, sinave ko kasi siya sa ating C. Tapos, dun sa may folder ko na VIR pa. Tapos, may encrypted file doon. So, kukunin natin yung na may 09/2024. Basta kung ano yung latest nyo. Tapos, ito yung .file. Sorry. Ito yung .file nga. Tapos, isend natin siya. I-attach natin siya sa ating email. Ito ang email to email. Isend natin siya sa esubmission@bir.gov.ph. Tapos, ang subject is AlphaList submission. Tapos, lagyan nyo na lang to ng details. So, nung pagpasa mo, registered name, ganyan. So, ayun. Tapos, basta i-attach nyo to. Huwag kakalimutan i-attach yan. Ayan. Ito yan. Same yan sila. Huwag nyo kakalimutang i-attach kasi hindi siya mag-validate. So, ayan. Isasend nyo lang siya via email. So, ayan. Makaka-receive kayo ng dalawang file. Dalawang email from e-submission. Naka-receive ng data pero hindi pa yun yung na-validate na yung result. Pero, meron din tayong validation, e-submission validation report. Ganyan siya. So, dalawa dapat ang marireceive mo from e-submission. So, due of submission 15 days after 1701Q due date or the November 30. So, again, paano yung steps natin ng filing? So, baka nalilito na kayo. Ang daming gagawin, nalilito na ako. So, fill in kayo ng 1701Q V2018 sa ating EBIR forms offline. Then, after all the informations were filled in, click yung validate. Tapos, before kayo mag-submit final copy, make sure that the EBIR forms and South are the same or yun sa ating AlphaList data entry. So, ito yon. Ito yung nasa EBIR forms natin na this quarter. Then, ito yung tax withheld natin na ginawa dun sa South natin, sa 1701Q na atin South. AlphaList data entry natin na South. So, parehas dapat siya. Itong 19990 na tax withheld. Ito, okay lang kahit hindi yan magtugma, okay lang yan. Kasi hindi naman yan papansinin. Kasi meron talagang hindi talaga siya tutugma. Pero dapat itong tax withheld is dapat same na same dito. Ayan lang. So, after all information in EBIR forms are double check, click the submit final copy. Then, okay na yan. Okay ka na sa EBIR forms. Send ka na lang ng email to esubmission@bir.gov.ph. Tapos, attach mo yung encrypted file via BIR alpha folder. Ayan. Yung sinabi ko kanina. So, pagkatapos mo nun, pwede ka na magbayad na kung may total tax payable. Pero kung wala, okay ka na doon. So, hintayin mo na lang yung mga email na pwede mong proof na nag-file ka. So, yun lang. Yun lang naman yung steps niya. So, reminder, file and pay 1701Q third quarter on time which is on or before November 15. So, submit South 15 days after the submission of 1701Q. Pero ako, ginagawa ko immediate. Para wala na akong iisipin. Para sa akin lang to. Pero sa inyo, kung okay lang sa inyo. Ayun. So, questions natin from our previous videos. Ma'am, what if may withholding tax po ako? 50 pesos. Okay lang po ba? Hindi ko na siya i-declare. Parang waste of time lang po kasi. So, pwede naman siyang hindi na i-claim yung mga 2307 nyo para hindi na kayo gumawa ng South. Basta wag nyo lang ilalagay sa form para hindi na kayo gagawa ng South. Wag nyo ilalagay sa 1701Q nyo para hindi wag ilalagay natin sa 1701Q para hindi tayo
required na magpasa sa ating SAUT. Okay? So, sabi naman ni Miss Joanne, accrual basis na po ba? Hindi na po ba talaga pwede ang cash basis? So, as per Revenue Regulation 3/2024 po kasi, accrual basis na talaga yung revenue. Pero responsibility nyo po as a taxpayer yung ating ire-report po sa ating tax return. Your return, your rules. Kaya po, nasa sa inyo po if cash basis or accrual basis. Pero strongly recommended po talaga ang accrual. So, para sa akin, strongly recommended ko ang accrual. Pero nasa sa inyo as a taxpayer, syempre responsibility nyo yung ire-report nyo dyan. Kung magkano man yung ire-report nyo dyan, kayo na pong bahala. So, ayun, no. So, another from si Miss Joanne. Yan. Customized size item kasi siya. Tapos, matagal ko bago ma-ship yung item. Madalas hindi pa na-ship out, naka-cancel na. Tapos, yung 2307 withholding tax, hindi tatugma sa accrual basis. So, talagang yung pwede pong hindi tugma yung 2307 ng book at yung binigay ni Shopee kasi nga may sa malalaking company natin may tinatawag na receivable 2307 din which is yung mga hindi pa nakakolekta na 2307. So, kung magkano lang talaga yung 2307 na binigay sa atin ni Shopee, yun lang talaga yung pwedeng i-claim kahit na mas malaki yung nire-record natin, kahit na accrual basis tayo. Ganun siya. So, ayun lang. Any questions pa, pwede kong isagutin na sa another video. So, ayun. Thank you and God bless. Kung nakatulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe. Please watch the ads kung meron man. Thank you po. God bless. Ang YouTube channel natin is Out Plus F Travel. Thank you.